know what's real? After years of shooting gamit yung 700D, I finally upgraded. My first full frame camera. Hindi yan yung actual video na nag-unboxing ako. Kunwari lang yan. Para lang makisabay sa ibang content creator na nag-unboxing daw pero matagal na rin naman nilang na-open. Naalala ko yung moment na inabot sa akin yung R8, yung nasa lobby kami. Kinuha ko na agad yung box tapos inopen ko na agad. Ganun ako ka-excited. I'm not in for some fake ass unboxing. Yeah, this is something I ain't used to. Tangin ng lamok to ah. So merong dalawang lamok dito na nakapasok sa sasakyan ngayon. Kanina habang nagdadrive ako, nag-a-attempt ako patayin sila pero hindi ko talaga mapatay. Ngayon wala naman. Fuck. Mic check. Okay. So siguro yung magiging problema ko sa camera na to, yung overheating. Madalas kasi nagsushoot ako sa labas, yung oras, yung timing. Matik yan, laging tirik yung araw kasi sino ba naman magsushoot ng mga video habang umuulan, di ba? Like, hindi naman waterproof tong gamit ko na camera. Yun yung kinakabahan ako sa bagong camera na to kasi paano na lang pag galimbawa magsushoot ako ng music video. Kagaya nung ginawa namin ni Brennan na tanghaling tapat talaga. Hindi kasi maiiwasan yun lalo na kapag hinahabol mo yung tinatawag na golden hour. Madalas kasi yung mga ganong oras, yun talaga yung kasagsagan ng init. Yung 700D pa lang yung gamit ko, naalala ko yung nagsushoot kami ng music video ni Brennan. Never nakilala yung Canon 700D sa overheating issue but during that moment na nagsushoot kami, talagang lumabas yung warning sign ng temperature kasi nga siguro mga around 11 AM yun. And wala kaming choice kasi yun na lang yung oras na available kami. Buti na lang patapos na kami noon tapos siguro nag-cool down lang ako mga 5 minutes, pwede na ulit yung camera. Etong Canon R8, hindi ko alam kung anong klaseng problema yung mabibigay nito pero hindi naman siguro major issue para hindi ako makapag-shoot ng mga project. For sure naman magagawa ng paraan yan. Pwede namang pa-segment-segment na lang yung pag-capture ng video. Okay, so ito gumamit na ako ng LED. Dito siya nakapwesto sa may bandang taas. Minsan ginagamit ko yung phone ko na backup camera. Gamit ko ngayon yung Tecno na phone, nandito siya sa baba. Base sa nakikita ko sa screen ng phone, nahihirapan siya mag-focus sa subject. Pero kung i-consider mo na talagang madilim rin naman yung paligid, okay na rin to as a backup camera. Or minsan kung ito yung gagawin mong main camera, lalo't kung mag-vlog ka lang naman, okay na rin. Kapag madilim kasi tapos sobrang mong pinilit yung brightness or in-adjust mo ng sobrang shadow, halatang-halata yung pagiging grainy ng footage. So yun, I think we're good. Okay. So right after nung makuha ko tong camera na to, siguro mga 5 days ago, bigla na rin pumasok sa isip ko yung interest pagdating sa photography. Before kasi yung interest ko tsaka yung content, umiikot lang talaga sa paggawa ng videos. Pagdating sa photography, wala. Zero talaga. I mean, wala talaga yung interest ko dun. Pero mula nung nakuha ko tong camera na to, bigla akong nagkaroon ng urge na mag-practice or maghanap ng way para mag-improve yung photography skills ko. Biglang nagkaroon ng pressure na kapag aspiring videographer ka, dapat marunong ka rin pagdating sa pagkuha ng pictures or ng photo. Hindi naman siguro dapat ganun. Of course, merong mga tao dyan na solely nagfo-focus lang talaga sa paggawa ng videos and they find success doing that. Pero pag nagsisimula ka pa lang kasi, parang hindi may iwasan yung kailangan kung nagtitake ka rin ng videos. Normal na matanong na kumukuha ka rin ba ng pictures and siguro normal din dapat na maisagot na yes, so marunong din ako and pwede din. Yun yung skill na talagang kulang ako kasi pagdating sa videography, pagdating sa filmmaking, masyadong malalim kapag sinabing filmmaking. Actually, paggawa lang ng videos, ayan. Nakikita ko yung sarili ko na kahit paano nag-i-improve, napapansin din ng ibang tao yun. Kaso, pagdating sa knowledge sa photography or yung skill or yung pag-flex ng mga pictures kahit sa mga social media, wala ako nun. And since mas maayos na tong camera na gamit ko, nabanggit ko na kanina, nagkaroon ng konting pressure but at the same time, gusto ko rin talaga mag-improve pagdating sa photography. Siguro mga 2 days na, yung mga 15-minute lunch break ko na saglit lang, kumukuha ako ng mga moment na pwede ako makapag-capture ng picture. Hindi ko alam pero talaga naging interesado ako bigla. Hindi ko sure kung nabanggit ko to nung last vlog or hindi yata talaga. So ito na nga, nakabili na nga ng full frame na camera. Yung pinaplano ko na susunod bilhin is yung DJI Avata. Pero biglang nagbago yung isip na gusto ko na mag-invest sa lens. Which is yun naman talaga yung dapat na maging idea and yun yung pinaka-practical na way. Kung gusto ko talaga
ituloy-tuloy to as business. Dalawa lang yung variety ng lens na meron ako and sobrang konti nun, napaka-amateur nun. Next goal is yung makakuha man lang ng kahit 24 to 70mm na lens. And nagtanong na ako dun sa pinagbilan ko mismo nito ng camera. Yung slightly used na 24 to 70mm na Tamron G2 42,000. And I think it's a good price na kasi tumingin na ako sa Facebook, nakita ko nasa 48, 52. Dito rin kasi kay Wang, yung pangalan nung pinagbilan ko ng camera, Vietnamese pala yun. Okay talaga yung presyo sa kanya and thankful ako na nakilala ko yung tao na yun kasi maayos siya kausap, maayos siya ka-business or maayos makapag-deal sa kanya. Yun yung next goal natin, yung lens. Sana mid 2026 or bago mag mid 2026 meron na tayong 24 to 70. Maraming nagsasabi na mahal mag-invest pagdating sa videography or photography kasi nga yan yung equipment, yung lens. One time na gastos lang yun. Ang kailangan mo lang gawin is alagaan yung mga equipment mo pero yung balik naman, lalo na kapag ginamit mo talaga, kapag ni-utilize mo talaga yung equipment na meron ka, doble, triple pa. Kasi dyan papasok yung mga opportunity, mga projects, yung mga offer na mag-shoot ka dito sa event na to. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga tao hindi na nila kailangan pumunta ng website para tignan yung portfolio mo. Minsan, kagaya sa akin, pinapakita ko na lang yung Instagram or yung ibang tao. Nakikita yung Instagram ko tapos minsan doon na nanggagaling yung communication tsaka yung connection. Basta ganun yung idea doon and tignan na lang natin. For anyone na gusto mag-start ng vlog or talagang gagawa lang kayo ng mga content for IG or Facebook, I will still suggest na gamitin nyo yung 700D kasi unang-una napaka-affordable niya. Ang dami niya pa rin nabibili sa Facebook Marketplace tapos maganda siyang pang-starter sa paggawa ng content. As long as tama yung mga set ng lens na gagamitin nyo, goods na yun. So, kung tatanungin kung ano yung mga limitations kung bakit na-push ako mag-upgrade, nag-upgrade ako hindi dahil sa vlog. Yung pinaka-reason is para masustain or masuportahan yung freelance hustle na ginagawa ko. Kasi sa mga client ngayon, kahit sabihin natin real estate lang yan, hindi nauubra yung lumang camera. So, ayun na nga, going back dun sa mga limitations ng previous camera na ginagamit ko, yung number one dun is yung low light capability ng 700D. Hindi naman lahat ng time pwede tayo makapag-install ng lighting or makapagdala tayo ng mga LED light. Once na umapal na yung shadow kahit 1 PM pa yan, hindi mo na mahabol yung footage. Pagdating sa autofocus, hindi naman naging masama yung experience ko sa 700D kahit ginamit ko na siya sa dalawang music video. Kahit dun sa mga real estate video na ginawa ko, hindi naman naging issue yung autofocus kasi wide lens din kasi yung gamit ko eh. And another thing, walang 4K yung 700D na yun na yung hinahanap ng mga client ngayon. Okay, so yun, memory card full na yung E8. Ba't ang dumi? Mukhang kailangan ko mag-invest for another higher capacity na memory card kasi hindi ko pwede pagsamahin yung vlogs pati yung mga professional video na sinushoot ko kasi ang bilis siya mapupuno. Pero yun, going back ulit dun sa 700D, ang laki nang naitulong sa akin ng camera na to and hindi ko feel na ibenta. Kasi for me dito ako natuto ng basics ng videography tsaka ang ganda nung simula ko sa 700D. Kahit sabihin na nating luma and second hand ko lang siya nabili, meron na rin siyang sentimental value sa akin kasi gamit ko to for how many years? 3 or 4. Hindi pa ako nag-vlog noon, mga reels pa lang sinushoot ko pero napapakinabangan ko na talaga siya. So yun lang, tatapusin ko na tong vlog. Sa totoo lang, halo-halo na yung video dito sa camera kasi kahapon nag-shoot din ako ng beauty shot ng pamangkin ko. Nahihirapan yung laptop ko makisabay, ang lalaki ng files. Kailangan lagi ako maghahanap ng i-delete na files para magkasya yung laman mismo ng camera na to. Feeling ko ang dami kong i-edit na footage dito sa vlog na to para magkaroon ng sense. Pero yun lang, that's it for today guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace.